Amen. Sabi mo sa iyong katabi, maganda ka pa sa umaga. Piruin mo yon. Ngayon mo lang narinig na maganda ka. Sabi mo sa iyong katabi, baka lalaki yan. Sabi mo, guwapo ka ngayong umaga. Ngayong umaga lang. Amen. Hallelujah. Salamat po. Salamat sa inyong katapatan sa pagdalo sa gawain ngayong umaga. Ako nga po pala yung manager ng Tamboriners. Masaya at masarap maglingkod sa Panginoon. Amen po ba? At meron po tayong mabuting problema. Meron tayong mabuting problema. Mga nagtataka kayo, Pastor, alam kong problema masama eh. Hindi mabuti. Kaya ko nasabing mabuting problema kasi i-expand tayo. No? Lalaki tayo. Kaya maraming nagrereklamo kanina, ang init. Masanay ka na, baka doon ka papunta. Biro lang po. Kasi nga, dumadami na tayo eh. Kapag 10 years po akong nasa engineering department at ang hawak ko ay aircon. Kapag maraming tao, mas maraming katawan, yung katawan po natin mainit po yan. So, naglalabas siya ng init. So pag maraming tao, hindi siya masyadong kakayanin ng aircon. Kaya kinakailangan mas maluwag yung venue at para yung aircon ay nakakadaan, hindi siya na-filtrate para mas malamig. Kaya gaya ngayon, ang sikip natin, marami na tayo. Mamumove pa yan sa likod sabi ni Pastor Mario. Bibili pa ng aircon. Tig-iisa tayo ng aircon para hindi ka magreklamo. Kaya siya pa sinasabi kong mabuting problema, isang problema, kulang pa tayo sa pera. Alam nyo ba kung nasaan yung pera? Nasa bulsa natin. Kaya sabi ko kanina sa asawa ko, kasi nagbigay ng due date, deadline yung ating church eh. Pagdating sa pagtulong sa gawain ng Panginoon, wala pong deadline. Amen? Kung meron kang kakayanan, huwag mong pigilan yung petsa na binigay ng church para tumulong. Marami pong gagawin sa church. Kaya kung gusto mong magbigay, welcome po ang inyong tulong at suporta. Amen po ba? Amen. Sige po, tayo po'y manalangin ngayong umaga. Ama, salamat po sa iyong dakilang gagawin ngayong umaga. We claim the victory and the praises and honors belong to you. Your willingness, Lord, to bless us, we are willing also to receive your blessing upon blessing and healing upon healing, miracles after miracles. Lord, let your will be done in our lives. And the praises and honors belong to you in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Salamat po sa leadership, kay Pastora Noemi, at kay Pastor Mario, sa opportunity na makapag-share sa inyo ng salita ng Diyos. At kung ako po ang masusunod, ay ayoko pong mangaral. Pero hindi po messenger po tayo ng Panginoon. Kinakailangan natin sumunod sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Kaya kung meron po kayong mga Bible, ay buksan po natin sa aklat ng Mateo or Matthew. Mateo, Kabanata 14, talatang 24 hanggang 32. Yan. Sabi dito, samantala, ang bangka ay nasa laot na, ngunit sinasalpok ito ng mga alon dahil pasalungat ito sa hangin. Nang madaling araw na sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo! Sigaw nila. Ngunit nagsalita agad si Jesus at sinabi sa kanila, huwag kayong matakot, ako ito. Verse 28, sinabi ni Pedro, Panginoon, kung talagang ikaw nga iyan, papuntahin mo ako diyan sa kinaroroonan mo sa ibabaw ng tubig. Sumagot siya, halika, mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Panginoon, sagipin niyo ako, sigaw niya. Agad siyang hinawakan ni Jesus. Bakit ka nag-alinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya, sabi niya kay Pedro. Last verse,
Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin. Purihin ang Diyos sa kanyang salita ngayong umaga. Nakikita ko ang inyong mga ngiti sa inyong mga mukha. At ako ay nasa labas, nag-a-usher, nag-a-assist sa inyo. At wala akong nakitang nakasimangot. Lahat ay nakangiti. Pero merong nag-iisa kanina umiiyak. Meron ako nakitang umiiyak. Nag-iisa lang naman. Sabi ko, bakit ka umiiyak? Wala po, pastor. May pinagdadaanan daw siya. Sabi ko, saan ka ba dumaan? Biro lang. Pero hindi ko alam kung ano ang inyong mga pinagdaraanan. Pero naniniwala ako na meron tayong mga pangailangan sa Panginoon. Amen? Meron kang sakit, meron kang karamdaman, o meron kang napakalaking problema. But this message is a perfect message for each and everyone na narito ngayong umaga. Sa ating talata, sa ating binasang bersikulo, ay karamihan sa atin alam na ang kwento na si Jesus ay lumakad sa ibabaw ng tubig. At the same time, si Pedro ay nakalakad din sa ibabaw ng tubig. Katanungan po, bakit kaya si Jesus nakalakad siya sa ibabaw ng tubig? Natanong niyo na ba yon? Bakit si Jesus nakalakad sa tubig? Hindi ka ba nagtataka kung bakit si Jesus nakalakad sa tubig? Kasi at that time, si Jesus ay isang tao. Katulad mo, katulad ko, isang tao. Pero kung kayo ay nagbabasa ng Bible, malalaman natin kung bakit si Jesus ay nakalakad sa tubig. Gusto ko pong ipaliwanag sa inyo. Si Jesus, ang Diyos, Ama, at ang banal na Espiritu ay iisa. Amen po ba? Sila ay may tatlong katangian, but sila po ay iisa. At kapag kababasahin nyo ang buong Bible, the Holy Spirit represent oil. Amen po ba? Kung kayo nagbabasa, and the oil, kapag nilagay nyo po yan sa tubig, mas yung oil nasa ibabaw kaysa sa tubig. And the Holy Spirit, sabi ng Genesis chapter 1 verse 2, ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. That's why si Jesus, meron siyang kakayanang lumakad sa tubig. Kasi si Jesus and the Holy Spirit are one. Amen po ba? Kaya kapag magtataka ka kung bakit si Jesus ay nakalakad sa tubig. Pero kapag pag-aaralan mo ang Bible, kaya pala siya nakalakad sa tubig. Hindi lamang dahil siya makapangyarihan. Sa umpisa pa lang ng talata ng Genesis, kung inyong babasahin, ang Espiritu ng Diyos ay nasa ibabaw ng tubig. Kaya may kakayanan talaga si Jesus. Pero hindi po yan yung ating pag-aaralan. Ang pag-aaralan natin dito ay yung nakita ni Pedro. Yung naranasan ni Pedro. Marahil ikaw si Pedro ngayong umaga. Sa verse 24, sabi dito, balikan po natin, samantala ang bangka ay nasa laot na, ngunit sinasalpok ito ng mga alon dahil pasulungat ito sa hangin. Itong pangyayari po na ito, bago sila makaranas ng bagyo sa kalagitnaan ng dagat o Sea of Galilee, ay gumawa ang Diyos ng himala. Nagpakain siya ng 5,000 mga tao. Ito yung the miracle of bread and loaf. Bread, tsaka yung isda. Fish and loaf pala. Yan, fish and loaf. Kaya si Jesus, bago siya lumakad sa tubig, siya ay nagpauna, umakyat sa bundok para manalangin. At itong mga disciple ni Jesus, nung sila ay naglalakbay na, nakaranas sila ng malakas na alon.
Alam niyo mga kapatid, spiritually speaking, sa paglalakbay natin bilang mananampalataya, hindi natin maiiwasang makaranas ng malalakas na alon. Marahil problema, malalakas na suliranin, malalakas na hadlang, malalakas na pagsubok. Dahil kung titingnan ninyo ang sin na ito, hindi nila kasama si Jesus. Kaya kapag nakaranas tayo ng problema, matinding pagsubok, magtanungin natin yung ating sarili, kasama ba natin si Jesus? Pero dito sa sin na ito mga kapatid, habang pinag-aaralan ko to, itong ating talatang binasa, ito ay isang test sa kanyang mga disciple, sa kanyang mga alagad. Hindi nagbibigay ang Diyos ng pagsubok, pero tinest niya yung kanyang mga alagad kung hanggang saan yung kanilang pananampalataya. Kung hanggang saan sila, gaano kalaki yung kanilang pananampalataya. Sa ating panahon, lalo na ngayon, kung kayo ay nakikinig ng balita, nanonood ng balita, masama na yung ating paligid. Amen po ba? Na mga bata, ilang taon pa lamang, nananaksak na. Eh, pag nakita ko ng bata, umiiwas ako eh. Baka saksakin ako eh. Nung panahon namin, ewan ko lang sa inyo, walang nananaksak. Lumilipad na eraser, meron. Lumilipad na chalk, meron. Basahan. Pero yung nananaksak, wala eh. Nakakatakot na yung ating panahon. Kasi yan ay naisulat sa Bible. Nagbabala si Pablo kay Timoteo. Sa 2 Timothy chapter 3. Masabi diyan, 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 9. Ang lahat ng dapat mong malaman na sa mga huling araw ay magkakaroon ng mga kahirapan. Ang mga tao ay magiging makasarili, sakim sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Verse 2 pa lang eh. Verse 3, sila'y magiging malupit, walang habag, mapanirang puri, marahas, mapusok, at namumuhi sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil, pabaya, mayabang, mahilig sa kalayawan, at walang pag-ibig sa Diyos. Kung itutuloy pa natin yan mga kapatid, magdadala yan sa iyo ng takot. At ang takot, normal lang po yan. Yan yung response ng ating emotion para tayo ay malayo sa kapahamakan. Para malayo ka sa danger. Halimbawa, merong ahas na dumadaan. Natakot ka. Hindi ka na lalapit doon, hindi ka na dadaan doon sa kung saan may ahas, 'di ba? Inilayo ka niya sa kapahamakan. Pero minsan ang takot nagdadala po yan ng doubt, pag-aalinlangan. Kaya sa buhay mananampalataya, kapag nagkaroon ka ng takot sa napakaraming suliranin, problema, na dala ng paligid, magkakaroon ka ng pagdududa. Lord, kagaya nung lindol, may mga nagtanong, nasaan ang Diyos nung panahon ng lindol? Nagdududa. Nasaan ang Diyos nung ako ay may sakit? Nasaan ang Diyos nung kailangan ko siya, nung ako ay nangangailangan ng malaking halaga? Nasaan ang Diyos nung yung anak ko nasa ospital, yung tatay ko, nanay ko? Nasaan ang Diyos? Dahil natakot, nagbigay ng pagdududa. Kaya, ang ating pag-aaralan pala, ang title ng ating mensahe ngayong umaga ay, Be Still, Trust Me. Ayan. Walk on water is easy, but staying on top of water is hard. Ang lumakad sa tubig, o sa ibabaw ng tubig ay madali, pero ang manatili sa ibabaw ng tubig ay mahirap. Minsan, may mga problema tayo na kaya nating malampasan. Amen po ba? Kaya nating matugunan, kaya nating magawa ng solusyon. Pero ang manatili sa ganong sitwasyon ng problema, mahirap. Mahirap.
Isa sa mga problema ng tao ay yung pera. Sabi ng iba, mabuti pa yung tao, mabuti pa yung pera, may tao. Yung tao, walang pera. Maraming nagpapatayan dahil sa pera. Maraming mga kaguluhan dahil sa pera. Dahil ang sabi ng Bible, the love of money is the root of evil. Sino rito may problema sa pera? Wow, praise the Lord, walang nagtataas ah. Si Pastor Mario lang. Wala kayong problema sa pera? Bibigay niyo sa akin yan. If you are afraid and worried of the situation that you are currently na nangyayari o nasa sitwasyon ka ngayon ng isang pagtatakot o pag-aalala, palalahanan natin yung ating mga sarili na pinaglilingkuran at sinasamba is a God of able. Sabi ng Ephesians chapter 3 verse 20, now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think. Yung ating Diyos na pinaglilingkuran, yung mga bagay na imposible para sa iyo, sa Kanya, walang imposible. Dahil kayang gawin lahat ng Diyos. The God we serve, who created everything in this world. Yung Diyos na pinaglilingkuran natin, siya yung may likha ng daigdig na ito. Ang Diyos na ating sinasamba, siya ang may-ari at may kontrol, may hawak ng ating buhay. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran, siya ang Diyos na tumubos sa ating mga buhay mula sa kasalanan. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran, kaya niyang hatiin ang dagat para lamang magbigay sa iyo ng daan. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran, kaya niyang bumuhay ng mga patay. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran can heal any kind of disease, any kind of sickness. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay hindi nagbabago, hindi sinungaling, handang sumaklolo ngayon at magpakailanman. Sabi mo sa katabi, huwag kang matakot. Kaya una, para hindi ka matakot, sabi ng ating tema, be still, trust me, magtiwala ka sa akin sapagkat malapit ang Diyos. Amen? Tulad ng ating talata sa verse 30, pabalikan natin yung ating verse. Matthew chapter 14, verse 30. Ngunit nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Panginoon, sagipin niyo ako. Sigaw niya. Kaya nung si Pedro ay napansin niya na malakas ang hangin, siya ay natakot. Naalala ko nung nakaranas kami ng malaking problema. Hindi ko na-share sa inyo kung anong problema. Basta malaki. Natakot po ako. Normal lang na matakot. Sino dito matapang? Yung hindi natatakot. Daddy Og, hindi ka ba natatakot? Hindi natatakot din. Natakot ako. Pero ang ginawa ko, nung ako ay natakot, umiyak ako sa Panginoon. Nakatira kami sa church nung time na yon. Umiyak ako sa Panginoon. Humingi ako ng tulong. Naghalo yung luha at sipon. Dahil sa iyak. Dahil sa pagluhod ko sa Panginoon, Lord, wala akong kakayanan, wala akong magagawa kung wala ka sa aking buhay. Lumuhod ako, umiyak ako sa Panginoon. Dahil ang tao, may kakayanan, pero may limitasyon para tumulong. Pero ang Diyos, He is a God of limitless. Walang limitasyon sa Diyos. Ang kailangan mo lang ay magkaroon ng sapat na pananampalataya. Kaya nung si Pedro, nung siya ay nakalakad sa tubig, napansin niya yung hangin, napansin niya yung alon. Napansin niya yung problema. Kaya kapag pinapansin mo talaga ang problema, lulubog ka. Pastor, di ko napansinin. Pansinin mo. Pero huwag kang mag-dwell sa problema mo.
Huwag kang manatili sa problema mo. Huwag kang manatili sa sitwasyon mo na siyang gumugulo sa iyo sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi ng Ephesians, sabi ng James chapter 4 verse 8, sa Tagalog po, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Yan, dyan lang muna tayo. Hindi sikreto, kundi ang paraan po mga kapatid para mabilis tayong tulungan ng Diyos. Para mabilis kang matulungan ng ating Panginoon, kinakailangan malapit tayo sa Kanya. Amen po ba? Kapag nakaranas ka ng problema, nakaranas ka ng suliranin, huwag kang lumayo sa Panginoon. Pag magulong-magulo na ang utak mo, huwag kang lalayo sa church. Huwag kang lalayo sa Diyos. Sikapin mo na maging malapit sa Diyos. Kasi kung malayo ka, paano ka tutulungan? Paano aabutin ng Diyos ang iyong kamay ang layo mo? Kaya si Pedro, nung siya ay lumubog, sabi niya sa ating verse, balikan natin yun. Panginoon, sagipin niyo ako. Sigaw niya kasi malapit lang siya sa Diyos. Malapit lang siya kay Jesus. Sa verse 31, ang sabi sa verse 31, agad siyang inabot ni Jesus. Paano tayo maaabot agad ng ating Panginoong Jesus kung ang layo mo? Sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang lalayo sa Diyos. Huwag kang lalayo sa church. Amen? Wala akong pinapatamaan. Lahat po yun. Lahat tayo yun, paalala po sa atin yun. Na kapag nakaranas ka ng kagulumihanan, suliranin, problema sa buhay, mas lalo kang lumapit sa Diyos. Alam niyo yung fear? Ang ibig sabihin ng fear, binigyan ko ng acronym, fear is the false evidence appearing real. Yung takot daw ay maling ebidensya na nagiging totoo. Ibig sabihin pala, yung takot, yan yung magdadala sa iyong isipan, mag-uutos sa iyong isipan para maging totoo yung hindi totoo. Halimbawa, meron kang kaaway o kagalit, o hindi maayos ang iyong relasyon, sabihin natin nagkatampuhan. Pag nakita mo siya, ay, matatakot kang puntahan kasi baka galit pa siya. Pero hindi naman talaga galit, inaantay ka lang din niyang lumapit. Nagbigay lang sa iyo ng false evidence. Fear implies anxiety and usually loss of courage. Magbibigay yan sa iyo ng anxiety. Dapat nga, pagka ikaw ay natatakot, masaya ka eh. Kasi sabi, anxiety. Babae, anxiety. Pagka lalaki, ansayaya. Sabihin mo sa inyo, huwag kang matakot. Huwag kang lumayo sa Diyos. Dahil ang Diyos, kapag malapit ka sa Kanya, handa siyang sumaklolo sa iyo. Ayan. Ano ba yung naglalayo sa atin sa Diyos? Ano yung naglalayo? Basahin ulit natin. James chapter 4 verse 8. Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Ang naglalayo pala sa atin sa Diyos, kasalanan. Oo, kasalanan. Wala nagagalit ka. Kasalanan. Sabihin mo sa iyong katabi, iwasan mo magkasala. Kasi yung kasalanan, nandyan lang talaga. Nandyan lang. Kapag hindi mo iniwasan, madadali ka, magagawa mo. Kaya si Joseph, si Josue, nung siya inaakit nung asawa ni Potiphar, hindi niya sinabing lumayo ka sa akin. Anong ginawa ni Jose? Ni Jose. Siya mismo yung lumayo, tumakbo, umiwas. Kaya kapag may tumutokso sa iyo, wag mo sabihin lumayo ka, ikaw ang lalayo.
Hindi, pastor, natukso ako eh. O kasi nga, hindi ka lumayo. Walang malakas na tao na kayang iwasan ng tukso kapag hindi siya lumayo. Pagbabasahin niyo yung Bible, halos lahat ng malalakas na tao nadali sa babae. Si Samson, si Solomon. Si Solomon, ang dami niyang babae. Si David. Sino pa? Marami pa. Yung mga hari ng Israel, ng Jerusalem, ng Judea, ng Juda. Halos lahat sila nagkasala dahil sa babae. Sa tukso. Hindi ko sinabing kasalanan yung mga babae. Pero pagka may asawa ka na at nakikipaglandian ka pa sa iba, kasalanan yun, kapatid. Wag. Para hindi ka matukso. Kasi nga, hindi natin kaya ang tukso. Kaya mali yung kanta ni Imelda Papin. Si Imelda Papin ba yung kumanta nun? Natukso, layuan mo ako. Eva Eugenio. Ang tandaan na nun, hindi ko kilala yun. Kaya sabi ng salita ng Diyos, linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. Kaya, manatili tayong malapit sa Diyos. We must draw near to God and restore a right relationship with Him. And we have the assurance that He will answer our prayers. Pangalawa po, the willingness of God to save us. Pagka sinabing willingness is kagustuhan ng Diyos, hindi ibig ng Diyos na ikaw ay mapahamak. Sayang naman yung anak niya na napako sa krus para lamang ikaw ay mapahamak. Ano sabi ng John 3:16? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish. Lahat ng mga sumampalataya sa Kanya, ayaw niya na mapahamak. Kaya kagustuhan, kalooban ng Diyos na ikaw at ako ay handa niyang tulungan. Amen? Sabi ko po, handa kang tulungan ng Diyos. Sa verse 30, balikan po natin doon. Makikita natin na ang Diyos willing na tulungan si Pedro. Walang pag-aalinlangan. Kagiyat, inabot niya yung kamay ni Pedro. Kaya kapag tayo lumapit sa Diyos, kapag nagpuri tayo sa Panginoon, Lord, tulungan mo ako. Hindi ka susumbatan ng Diyos. Hindi sasabihin ng Diyos, iyan kasi tigas ng ulo mo. Yan kasi hindi ka masunurin. Yan kasi ikaw ay makasalanan. Aabutin ng Diyos ang iyong kamay. Handa siyang tulungan ka. Handa siyang pagalingin ka. Handa siyang sumaklulo para ikaw at ako ay kanyang masagip sa anumang panganib. Meron ngang isang lalaking ketongin sa aklat ng Mateo pa rin, sa Matthew chapter 8 verse 2 to 3. Lumapit sa kanya ang isang lalaking may malubhang sakit sa balat. At lumuhod sa harap niya at sinabi, Panginoon, kung gusto niyo po, mapagaling niyo ako upang maituring akong malinis. Sabi sa verse 3, hinawakan siya ni Jesus at sinabi, gusto ko, luminis ka. Ayaw ng Diyos na, hindi niya sinabing, ayoko, kitongin ka baka mahawa ako sa iyo. Ganyan ang perspective ng tao. Pag may lumapit sa iyo nangangailangan ng tulong, lalo na kapag taong grasa, mandidiri ka, ay, doon sa iba. Pero hindi nyo naisip, mga kapatid, higit pa tayo sa taong grasa sa paningin ng Diyos. Pero nagmalasakit sa iyo ang Diyos. Ibinigay niya ang kanyang anak na si Jesus. Upang ikaw at ako ay para luminis, maging kalugod-lugod sa kanyang harapan. We must believe that the Lord is willing to help us, to hear our prayers, and come to save us. Sabi ng Psalms chapter 46 verse 1 to 3, God is our refuge and strength and a very present help in times of trouble. Ang Diyos, very present siya palagi.
sa panahon ng pangangailangan. Ikaw lang yung hindi present minsan sa gawain ng Panginoon. Sa presensya ng Diyos. Lahat tayo may pagkukulang. Amen po ba? Pero ang Diyos kailanman hindi nagkulang sa iyo. Kaya karapat dapat lang na purihin mo siya. Pasalamatan siya. Sambahin mo siya. Maalala mo siya kapag ka ikaw'y pinagpala. Maalala mo siya kapag ka ikaw ay nakakaranas ng kabiguan. Maalala mo siya kapag ka ikaw ay nakakaranas ng pang-aapi. Maalala mo siya kapag ka ikaw ay nakakaranas ng sakit, karamdaman, malubhang karamdaman. Dahil ang Diyos, very present. Palagi. Para sa akin, yung ibig sabihin ng very present, palaging nandyan. Palaging nandyan. Kaya nga sabi ng Diyos, di ba? Sabi ng aklat ng Hebreo, if God is with us, who can be against us? Ibinigay niya sa atin ang kanyang anak para maging kasama natin. Ibinigay ng Diyos ang kanyang banal na espiritu para maging kasama mo. Parang pag may pangangailangan ka, sasabihin mo, Holy Spirit, tulungan mo ako. Holy Spirit, nandyan yung tukso, tulungan mo ako. Ilayo mo ako. A very present help in times of trouble. Verse 2, therefore will not we fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea. Yan po ay mga disaster. Kung kayo ay nanonood ng balita sa nangyari sa Venezuela, meron akong napanood dun sa nangyari sa Venezuela, yung nangingisda siya, kitang-kita niya yung paligid ng Venezuela yung bundok, yung bayan ng Venezuela. Nung lumindol, naging napuno ng alikabok. Ganon kalakas yung lindol. Pero sabi ng Bible sa ating talata sa Psalms 46 verse 1 to 3, kahit na lumindol, kahit na gumuho pa yung mga bundok, kahit na magkaroon ng tsunami, ang Diyos palaging handa, palaging present in times of trouble. Though the waters thereof roar and be troubled, tsunami yan. Though the mountains shake with the swelling thereof, Selah. May Selah yan Sa, anong version yun? Ba't walang Selah? King James Version. Verse 3. Kaya pala walang Selah Verse 2 pa kayo. Verse 3. Alam niyo yung Selah? Post yan post sa singer. Ibig sabihin ng Selah sa ibang salin, be still. Be still. Maging mahinahon ka. Pumayapa ka. Pag nakaranas ka ng problema, nakaranas ka ng pagsubok, nakaranas ka ng any circumstances, pumayapa ka. Shalom! Peace. Pumayapa ka. Dahil ang Diyos, He is willing to save us. Pangatlo, panghuli. Be still and trust me, because our God has the ability to deliver us. Sa verse 30 pa rin, makikita natin dito na si Pedro, yung kanyang paningin ay nailayo niya kay Jesus. Lumalakad na si Pedro sa ibabaw ng tubig. Nakatingin siya kay Jesus. Nakafocus siya sa ating Panginoong Jesus. Sa paglilingkod natin, kapag nakafocus tayo sa ating Panginoong Jesus, wala kang mapapansin na ibang pangyayari. Wala Wala kang makikita. Hindi mo makikita yung mali ni pastor. Hindi mo makikita yung mali ni kapatiran. Hindi mo makikita yung pagkukulang ng ministry. Kasi kay Jesus ka nakatuon, nakatingin. Pero pag nakatingin ka kay Jesus, tapos tumingin ka sa iba, panghihinaan ka ng loob. Ano ba yan? Bakit ganyan sila? Magdududa ka. Dito ba talaga ako tinawag sa church na ito?
aalis na lang ako. Sabi ni Pastor Mario, nung umalis ka, umayos yung church. Pero wala naman dito wala. Kasi maayos pa yung church Pag nakita mo nang gumugulo yung church, alis ka. Baka ikaw yung nanggugulo. Biro lang po yun. Pero totoo yun. Kapag kayong paningin mo, inalayo mo sa Diyos, inalayo mo sa Panginoong Yesus, lulubog ka Lulubog ka talaga. Mawawalan ka ng gana. Manghihina ka. Bakit ka nang hihina? May pinagdaraanan po ako Kaya nga kung nakatingin ka lang kay Jesus, hindi ka maliligaw ng daan. kung saan-saan ka kasi tumitingin. Kaya ka naliligaw ng daan. Tumingin ka lang kay Jesus, the author and the finisher of our faith. Kaya nung si Pedro ay nabaling niya yung kanyang paningin sa alon, sa malakas na hangin, nagduda siya sa ating Panginoong Hesus. Kaya lumubog siya. Therefore, we must learn from Peter's mistake and not to do likewise. Kaya dapat matuto tayo sa karanasan ni Pedro at hindi natin magawa yung kanyang nagawa. Kapag pwede naman tumingin sa iba Hindi sa iba, hindi yung iba na ibig kong sabihin Balik mo kaagad sa Diyos. Sabi mo, Lord, yung dagat na binigay mo, pinababayaran sa amin. May entrance fee. Tingin ka uli sa Lord. Lord, kung ano sinasabi ng mga kapatiran ko laban sa akin, tingin ka uli sa Diyos. Huwag kang tumingin doon, manatili, lulubog ka. Lulubog ka, kapatid. Sabi ng Jeremiah chapter 32 verse 27, I am the Lord. I am the God of every person on earth. You know that nothing is impossible for me. Walang imposible sa Diyos. Kaya niyang gawin lahat. Kapag tayo'y nakatuon sa ating Panginoon, He can deliver us. Kaya niya tayong palayain. Kaya niya tayong pasagipin. Kaya niya tayong iligtas. Today, He is here with you. Ngayon, nasa atin ang Diyos. Sa iyo at sa akin. And He will deliver us from our troubles. Ano yung bumabagabag sa iyo ngayong umaga? Ano yung bumabagabag sa iyo sa paglilingkod sa Panginoon? Ano yung bumabagabag sa iyo sa pagpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos? The God we serve can save you if you are lost. The God we serve can help us if we have a need. The God we serve can comfort us if our heart is broken. The God we serve can love you if you are lonely. And the God we serve can restore you if you have fallen. Kaya kang ibalik ng Panginoon. May nagawa kang mali sa Diyos, may nagawa kang kasalanan sa Panginoon, kaya kanyang i-restore. Kaya kanyang pagalingin. Kaya kanyang ibalik. He can deliver us. He can deliver you. Ang gagawin lamang natin, pumayapa ka at magtiwala sa Panginoon. Tumayo po tayong lahat ngayong umaga.